nakakalungkot lang mga kababayan, nakita lang din po namin dito sa balita po mga bossing, sa Metro Manila pala, nako, may nangyayaring air pollution ho mga boss Chipamo sir. No? Metro Manila air quality still not normal due to Nabotas landfill fire. Alam nyo ho dito mga kababayan, nung siguro ano lang, may 2 linggo na ang nakalipas. Nasunog yung nasunog dito yung basurahan po. Kung ang tawag po namin doon ay Mount Rushmore, mga bossing. Oh, Mount Rushmore, no? Kasi bundok po yun ng basura. Nako, nagliyab, mga kababayan. Kaya ang ginawa po, mga boss Chipamo sir, talagang inalerto po yung mga bumbero lahat. Pinadala po doon, mga kababayan, at talagang naging malaking news po dito sa isla ng Cayman Islands, no? Kasi nagagalit yung mga tao. Ayaw din ng gobyerno yung mga ganong nangyayari. Diyan parang, ano ba? Kinikilusan ba ito? Oh, ay, wala tayong magagawa dyan. Basura, susunog, okay lang. Hayaan mo na hanggang sa mamatay. Ganun ba ang nangyayari? Kasi matagal na dito ho, mga kababayan, tumagal lang po ng 2 araw. Napaka-big deal na po. Napaka-big deal na po. At ang yung mga nakakasakop doon po mismo sa landfill na yon o tinatawag naming Mount Rushmore, agad-agad po na bumuo ng kung ano man na solusyon para hindi na po mangyaring ulit. Ito kaya, yung sa Nabotas, anyari? Ang balita ho natin, mga kababayan, isa po ang nabotas sa napakalaki na budget ho. Saan napupunta? Bakit hindi apulahin agad ito? Manila, Philippines, nearly 2 weeks after a landfill fire started in Nabotas City, the Philippine Space Agency o PhilSA, said air quality in Metro Manila has not returned to normal level. Ngayon tatanungin natin yung mga taga dyan o yung taong dapat po na nangangasiwa dyan o may katungkulan, may tungkulin dyan. Ano po? Kulang po ba ang budget? Kaya umaabot sa punto na ganito, nakakasira ho ng kalikasan yan. Alam na natin na problema na po natin dati pa lang, no? Yung air pollution. Kaso kung dadagdagan po parang ganito, mga kababayan, kawawa naman po yung mga baga ng mga taga Maynila. Di ba? Basahin natin tong malaki o itong mahabaan ho, mga bossing. Sino ba? Si Toby Chanko ba? Ang taga rito? Hawak ba to ni Toby Chanko, mga kababayan? Hindi, nagtanong lang kasi siya lang yung kilala ko na representative ng Nabotas. Baka meron pa hong iba. Di ba? Baka meron pang iba na dapat tawagin ang atensyon. Sabi dito, Manila, the Department of Environment, Natural Resources, DENR, is coordinating with the Office of the Solicitor General for possible legal action against landfill operators as the agency intensify efforts to the control of Nabotas landfill. At ito pa po, mga kababayan, ayan nga, mukhang magkakaroon ng legal na aksyon. Sabi ni JJ Bar, yes, hawak nila ng utol niyang mayor din ng Nabotas. Bustobi, mukhang kailangan solusyonan to. Mukhang kailangan gawan ng paraan ito. Di ba, mga kababayan? Grabe naman. Ang hirap pong huminga kapag kaganyan ang sitwasyon, mga boss Chipamo, sir, di ba? Tapos nalalanghap mo, maruming usok, kawawa ang baga, mga kababayan. Sa mga ano pa naman, di ba? Sa mga naninigarilyo pa naman, ang sinasabi ng mga doktor, alam nyo, mas delikado yung mga second-hand smoker. Yung mga hindi naninigarilyo tapos nalalanghap yung usok. Wala pong pinagkaiba ito. No? Boss Toby, ang balita ang laki-laki ng inyong budget dyan sa Nabotas. Pero bakit walang ganito? Bakit hindi naaapula? Bakit hindi nagagawan agad ng paraan ang mga ganito? Di ba? Tayo ay nagtatanong lang ho, mga kababayan. Ano ang ginagawa ng mga opisyal dyan sa Nabotas? Yun lang naman ho, mga bossing. Ngayon,
Naku po, isang DDS yata gusto maaresto agad. Si Tobats, mga bossing, versus siya daw. Hanap ng NBI si Bugres. Andali. Ba't ganito yung vlog nito? Hindi ho ba pwedeng maging masaya minsan lang sa vlog? Parang laging galit ho ito, mga kababayan. Pero nung isang beses, napansin ko, nung napansin siya, ano po, dahil doon sa ipinapakalat niyang fake news, na kesyo daw po ang ating Presidente Marcos ay nasa freezer na daw po, tigok na daw po dahil may stage 4 cancer. Biglang naglaylo, biglang gumaan ito, mga kababayan no? Ngayon, mukhang galit na naman. Pakinggan natin po yung chicharon ang bunganga. Ay, uy, hindi ako may sabi niyan. Sabi yan ni Sir Joel Q ng Cereza Force. Pakinggan nun natin, mga kababayan. Pinahuhuli si Bugres si Yukta. Hulihin niyo yung diputa muna si Bato. Sadali. Anak na putek na yan. Tinawag na hiyo de puta si Bato. Magagalit sa iyo yung mga DDS. Bakit po pinapahuli? Kung sakali man po na totoo yung balita na ipinapahuli ko siya, mga kababayan, dahil doon siya ipinapakalat niya na fake news na ang presidente daw po ay tsugi, tegi, o may stage 4 cancer na daw po, mga kababayan. Nakaka-alarma po yan. Ano po? Nakaka-alarma po yan sa bayang Pilipinas, mga bossing. Biruin mo ba naman? No? Siyempre, ang taong bayan, ako, kung hindi na makapag-function o patay na ang presidente, kailangan meron tumayong isang leader. Ilagay agad si Sara Duterte. Yun po kasi, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari. Dahil hindi po nila mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga kesyo pagpapakalat nila ng mga fake news na gumagamit na ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. Di ba? Kaya ano pa? Ang dami nilang ginawang fake news, mga kababayan. So ngayon, health na lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Machuchugi na ang presidente. Kailangan palitan na ng vice-presidente na si Sara Duterte. Ang weak nyo naman, mga putang ina nyo kayo. Pasensya na ho, mga kababayan. Napaka-weak ho nitong mga ito, mga kababayan. Biruin mo, sandamakmak na fake news na po, mga bossing, ang kanilang ginawa kay Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon po nananatili na Pangulo pa din po si Presidente Marcos, mga kababayan. Etong mga ito, nag-iiyakan na po. Ang problema nila, yung 2028, baka hindi makatakbo ang vice-presidente dahil doon sa isinusulong na impeachment sa kanya. Di ba? Sinasabi niya, ipapahuli nila ako dahil sa opinion ko. Di ba? Opinion ba? Yung sinabi niyang may cancer, stage 4 cancer ang ating Pangulo? Opinion pa ho ba yun, mga kababayan? May sinasabi pa, puntahan nyo doon sa room 143, 134 West Wing ng St. Luke or kung saan nandoon daw ho. Opinion pa po ba yun, mga kababayan? O fake news na po yun? Yung mga DDS naman, mga boss chipa mo, sir, kaya nasasabihang mga uto-uto ang mga hinayupak . Ano?